Let's read the book of 1 Peter chapter 1 verse 15 down to 16, mga kapatid. The Bible says in King James Version in 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy." Lord Jesus, we pray that your Spirit be with us, Lord, tonight as we continue to discuss your words and we study your words, Lord. Open our understanding, our hearts and minds, Lord, so that we will be able to understand and follow and keep your words according to your will. Thank you, Jesus. Bless us, Lord, tonight. In Jesus' name I pray. Amen. Clap your hands to the Lord. Okay, for many weeks, we've been discussing about holiness. At nung mga nakaraang panahon, pinag-aralan natin ang holiness is more of, aside from outward holiness, ito rin ay inward holiness. No? Napag-usapan natin yung right attitude in holiness. At it involves our attitude, it involves our inward man. Kasama po yun. Kaya hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging mapagpaimbabaw o hypocrite or to call this yung plastic, mga kapatid, in terms of serving the Lord. Kaya sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid, kasama sa dahilan kung bakit tayo ay gusto ng Diyos maging banal. At isa sa mga panuntunan, mga kapatid, para tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban, we should not love the world. Okay? We should not love the world. Yes, the world is created by our God. Ginawa ng Diyos ang mundo para sa kanyang mga anak. Pero to the extent na mabuhay tayo para sa mundo, ay hindi kinaloob ng Diyos. Mabuhay tayo sa mundo para sa Diyos. Malinaw po yun. Mabuhay tayo sa mundo para sa Diyos. Hindi yung mabuhay tayo para sa mundo. Magkaiba po yun, mga kapatid. Kasi pag sinabing nabubuhay ka para sa mundo, ang iyong buhay ay inilalaan mo. Ang iyong lakas, isip, lahat, mga kapatid, ay ating inilalaan sa mundo. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa mundo para sa Diyos, ibig sabihin ng lahat ng iyong ginagawa sa mundo ay iniaalay mo sa Diyos. So magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya maging sa Biblia, iniutos sa atin na, o sinabi sa atin, mga kapatid ng Biblia, na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipagkaalit sa Diyos. Yun ay direktang sinabi ng Biblia, mga kapatid, in 1 John chapter 2, verse 15, up to 17, it says, "Love not the world, neither the things that are in the world." Maging ang mga bagay na nasa mundo, wag mong mahalin ang mundo, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Nasa sanlibutan, wag daw natin mahalin yon. "If any man love the world," ang sino mang tao na umiibig sa sanlibutan, "the love of the Father," ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya, is not in Him. "For all that is in the world," lahat daw ng mga bagay na nasa mundo, "the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." So lahat, may binanggit ang Biblia tungkol kung anong meron sa mundo. Ano bang meron sa mundo, mga kapatid? Of course, hindi natin kayang, what do you call this? Hindi pwedeng hindi alam ng Diyos kung anong meron sa mundo. Dahil He created the world. But the fact that the Bible is telling us that for all that is in the world, yun yung medyo powerful doon na sinabi ng Biblia, for all that is in the world. Ang lahat daw ng nasa mundo o nasa sanlibutan, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life.
So maging ang Biblia nagsasabi sa atin, what is in the world? Ano ba ang meron sa mundo? Bakit niya sinabi kapag nakipagkaibigan ka sa mundo, nakikipagkaalit ka sa Diyos? Kasi ano bang meron sa mundo? Yun sinabi niya, sa kamunduhan mga kapatid o sa mundo ay puno ito mga kapatid ng lust of the flesh, mga pita ng laman at pita ng mata. Yan, yung lust of the eyes and yung kapalaluan ng buhay, pride of life. Yan yung sinamarize ng Biblia kung anong meron sa mundo. So whether you have these titles, whether you have wealth, whether you have resources in the world, whether mayaman ka, matalino ka, talented ka, kilala ka, ang sabi ng Biblia, kapag yan ay nasa mundo, that is governed by the three. The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya kahit ikaw ay Kristiyano, at kung ikaw ay hindi mag-iingat, yung lust of the flesh can be your temptation, can be your hindrances, or can block your Christianity, can block your service to the Lord. Pwede niyang pigilan yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi ng Biblia, kapag tayo'y nakikipagkaibigan sa sanlibutan, tayo ay nakikipagkaalit o nakikipag-away sa ating Panginoon. Verse number 17, and the world passeth away. Dinugtong niya. Ang mundo ay paparam, sabi niya, and the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So dinugtong niya mga kapatid na ang lahat ng meron sa mundo, kaya wag mong mahalin, sabi niya, kasikatan, katanyagan, ang tawag dyan, yung kayamanan, lahat ng yan ay lilipas, sabi ng Biblia. Pero ang nananatili sa kalooban ng Diyos ay mapapasa Panginoon. Ibig sabihin, he or she will abide in the Lord forever. And that is good, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, ang pag-ibig, o wag nating ibigin ang sanlibutan, yun ang paraan, pag sinabing not loving the world, meaning to say, that's what we meant by holiness. Kaya pag sinabi, what is holiness? God is holy, blah, blah, blah. No, holiness is not loving the world. Simple as that. Pag sinabing anong kabanalan, huwag ibigin ang sanlibutan. Pwede ka namang tumira sa sanlibutan nang hindi mo iniibig eh. Kasi kung iibigin mo daw ang sanlibutan, ang meron doon, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, pag ginagawa mong iniibig mo yun, nakikipagkaaway ka sa Panginoon. Pwede kang tumira dyan, pwede kang magkaroon ng kayamanan nang hindi sumasama ugali mo. Pwede kang maging matalino, pero at the same time, ginagamit ka ng Panginoon. Pwedeng marami kang resources, pwedeng, di ba? Pwedeng tanyag kang tao, pero you still live a holy life. Kaya sabi ng Panginoon, kaya sabi ko kanina, we should be here in the world, but we are not, hindi natin, tayo ay nabubuhay sa mundo para sa Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa mundo. Ang mundo ay isang stepping stone lang natin, ang tawag dyan, yung platform lang natin para sa susunod na buhay. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na ito ay temporary. Kaya nga, beware of loving the world. Yan. Okay, binabati natin si Sister Lynn. Eileen, nanonood. Good evening daw. Sister Carla, Sister Ruth. Yan, mga kapatid natin nanonood dito. Just keep on watching. Okay, kung hindi kayo makaalis ng inyong tahanan, keep on watching and the Lord will bless you. Kaya beware of loving the world system. Yan, the world system. Kapag tayo ay sumusunod sa sistema ng sanlibutan, pag sinabing worldly system, ano po yun, Pastor? Kung ano yung idikta sa atin ng mundo o kamunduhan, yun yung sinusunod. Kaya sumusunod ka sa sistema. Ito uso na damit ngayon. Ay, susunod. Sistema yun ng mundo.
ito uso ngayon. Yung ganitong ugali, ganitong so hindi tayo dapat sumusunod doon. Dapat hindi rin tayo na-identify sa kamunduhan. At hindi rin tayo dapat naka-attach sa sanlibutan o nagpa-participate sa mga makasalanang ginagawa ng sanlibutan. Pastor, paano ko malalaman na hindi yan ay hindi kabanalan? Anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Everybody say amen. Anumang bagay na kapag ginagawa natin ay hindi sa pananampalataya, Romans chapter 14 verse 23, and he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Kaya doon mo malalaman, ang ginagawa ko ba, Pastor, ay maa-associate ba ako sa worldliness? Naka-attach ba ako, Pastor, sa worldliness? Well, depende sa ginagawa mo. Depende sa sinusunod mo sa mundo. Kung ang sinusunod mong isang katuruan o isang sistema o gawain ay kawalan ng pananampalataya, di hindi yan sa Diyos. Hindi yan kabanalan. O halimbawa, ano ibig sabihin? Kung ikaw ay makikipag-umpukan sa grupo ng mga tao at wala kayong ibang gagawin kundi siraan yung ibang tao, pagchismisan, pulutanin ng isang tao, do you think is that holy? Is that faith? No. So, remove yourself from them. Bakit? Kasi yun yung sistema o identification o pagpaparticipate sa kamunduhan. Ang kamunduhan, mga kapatid, ay totally pinapaiwas sa atin ng Panginoon. We should have a different perspective kapag tayo ay naglilingkod na sa Diyos. We are already removed by God from the worldly system. We are now included in the heavenly system. Kaya nga ganito, mga kapatid, you sit down here tonight. Instead of you going to your home o sa kaibigan mo o saan ka man napupunta ngayong araw na ito, o ano man ang ginagawa mo, you sit down here at ganitong oras, ganitong panahon, anong tawag dito? Hindi ito worldly standard. This is a heavenly standard. It's a heavenly system. Makalangit na sistema itong ginagawa mo. You pray. Dati-rati, hindi ka naman nananalangin sa gabi bago matulog. Pero nananalangin ka, anong tawag yun? Yun ay heavenly system. So doon na tayo minumulat ng Panginoon. Doon na tayo tinuturuan ng Panginoon. Unti-unti natin namamalayan na we are now separated. We are now different from the worldly system. We are now different from the worldly standard. Kaya hindi natin wag nating gawing biro, mga kapatid. Pero totoo po 'yan. Kapag hindi natin kayang iwasan ang hatak ng sanlibutan, mangyayari isang araw, papasok ang sanlibutan sa simbahan. Kaya mag-ingat tayo, mga Kristiyano. Kasi ang gagawin natin yan, minsan, akala natin okay lang, ipapasok natin ang kamunduhan sa loob ng simbahan. Hindi natin alam, yung ginagawa natin, yung mga kilos natin, yung mga prinsipyong ginagawa natin, makasanlibutan na pala. Now, paano ma-check yan, mga kapatid? Sa pamamagitan na, of course, ng banal na Espiritu ng Panginoon. Ang Panginoon ang magpapaalala sa atin ng mga bagay, ang banal na Espiritu, mga kapatid, na magpapaalala sa atin ng mga bagay na itinuro ni Kristo according to the Bible. Everybody say amen. That's why in James chapter 4, verse 4, it says, "You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God?" Gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, yung word na friendship. Ang pakikipagkaibigan daw. Okay, paano ba kayo makipagkaibigan? How will you validate o confirm that the person is your friend? Constant communication para maging kaibigan mo siya. O ano pa? Paano mo nasasabing isang tao ay kaibigan mo? The same interest. Ano pa? You have this affection. Or you have this what we call intimacy. Or you have this trust. Tiwala ka doon. Kaibigan mo eh. Intimate kayo. Close kayo.
O, kaibigan mo yan, kaya medyo close na. Kaya mo tinawag siyang kaibigan kasi malapit kayo sa isa't isa. May intimacy kayo. Ano pa? Tiwala ka doon. Kaya, yung lahat ng sinabi ko, idagdag nyo dito sa binabasa natin, mga kapatid. Know ye not that your trust in the world, that your intimacy with the world, that your affection with the world is enmity against God. Ano kanya ibig sabihin? Kaya, hindi ba sinabing parang, yung parang general word lang na friend with God, a friend with the world, enemies with God. Hindi lang parang simpleng ganon, mga kapatid. I-define niyo, mga kapatid, yung sinabing trusting in the world. Okay, sige. Magbigay kayo ng example na ikaw ay nagtitiwala sa mundo. Kasi kaibigan mo ang mundo, di ba? Paano mo isasabuhay yun? How are you going to describe it na ang mundo ay kaibigan mo? So you trust in the system of the world. Kung anong sabihin ng mundo, ito uso, ito trend ngayon, sinusunod mo. Kanya, mga kapatid, ano yung inuugali ng mundo, katulad ngayon yan, mga kapatid. So, they speak about the liberty, they speak about the liberty of pride, di ba? Their pride, mga kapatid, kaya naglabasan na yung mga, hindi natin maintindihan mga doktrina nila. And then you love that. You compromise yourself, mga kapatid. There was one time, mga kapatid, na in my previous work, mga kapatid, I was tasked to be involved doon sa, binanggit ko sa inyo sa IEEDI, yung Pride, mga kapatid, yung program na yon. And then they asked me about what's my, siyempre, yung equality, yung equity, yung diversity, di ba? So ako ay tinatanong nila, dapat daw equal, pati daw yung mga, kahit yung mga kasarian, dapat wala daw So what's my, paano ko daw yun ipopromote? Sabi ko, what do you expect of me to say? I only know two gender in the Bible. And that's my belief. Tahimik sila, sabi ko. Do you want me to compromise my faith because of this program? No, of course. Remove me from this group. Ginawa pa nila akong representative sa Pilipinas. Sabi ko, no, remove me from this group. Otherwise, I compromise my faith. No, June. You stay there. Because we want to listen and we want to know your view. Okay, that's good. Di nag-explain ako. Pinaliwanag ko that in the Bible, there are two genders. Then, how are you going to know whether the person is male or female? How do you know that person is male? And how do you know that the person is a female? Do you have the indication? The indicator? The prime indicator? Well, alam naman nila, mga kapatid. What's that? Simple as that. Now, include this another gender. How do you know that the person is neither male or female? You don't even give me a clue. That's the truthfulness of the Bible, sabi ko. So don't let me compromise my faith. Sumunod na 3 buwan, wala na ako doon. Hindi dahil tinanggal ko sarili ko doon. Tinanggal ko. Then pag nung wala na ako, makikita ko may pride, na sila. Sabi ko, no. Okay lang na wala ka na doon sa sistemang yon. Okay lang na yung scope mo medyo lumiit. Okay lang na hindi ka na international in scope. Pero kung doon ka nga, ang kapalit naman nun ay pagbali mo sa pananampalataya mo, pagbali mo sa paniniwala mo, well, hindi yan kaya, hindi ako kayang iligtas nan sa impyerno. My faith, I am accountable of my own faith, mga kapatid. And I am teaching the church. I have my own congregation. Kung makikita ninyo ako nagko-compromise ng ganon, so na lang din ang congregation. So I need to stand, mga kapatid. Now we will not follow the system of the world. Everybody say amen. Because no matter how you you argue with that. Kahit na anong gawin mong
argumento, kahit anong gawin mong dahilan, kahit anong gawin mong paliwanag, pag yan ay wala at labag sa salita ng Diyos, ang ending yan, kasalanan. Huwag na nating pabulaklakin pa. Ang taoan niya ay may kalayaan. Ang taoan niya ay ginawa ng Diyos na may kalayaan. At iyang kalayaan na yan na ikaw, ano mapagpapasaya sa'yo, iyong karapatan yan. Okay, magpapasaya sa'yo. Ano naman yung magpapasaya sa Diyos? Ayan, kasi lumalabas na ang tao naging self-centered na. Ang mundo natin, ang tinuturo na ngayon ng mundo ay self-centeredness. Sarili, 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 sarili. Hindi na tinitingnan yung nagbigay sa atin ng buhay. Yung kagustuhan ng Ama, kagustuhan ng Panginoon. Kaya ang kabanalan, iniiwas tayo doon sa pagkahulog sa kasalanan. Ang kabanalan ay actually mini-maintain tayo sa kalooban ng Panginoon. Everybody say amen. That's why we should abstain from all appearance of evil. Appearance of evil. We should abstain from appearance. Pag sinabing appearance, ano ba ibig sabihin ng appearance? Yung nakikita ng tao, yung na-observe ng tao. Be mindful of the disguise of the devil. May mga pagbabalat kayo ang demonyo, mga kapatid. Paano, Pastor, malalaman na yan ay disguise ng demonyo sa buhay ko para ako mawala sa kabanalan? Okay, listen to this. Once it affects your body, what it affects your soul and your spirit negatively, that is the disguisement of the devil. Ano mang makakaapekto sa iyong katawan, sa iyong spirito, at sa iyong kaluluwa, negatively, yan ay disguisement, pagbabalat kayo ng demonyo. O sige, doon tayo sa pinakamababaw na lang, bisyo. Okay. Bisyuhan mo ang sarili mo. What will affect in the future? Your body will be affected. Physically, magiging masakitin ka, magkakasakit ka. At pangalawa, ano pa? Mentally, okay, spirit. Mag-iiba na yung takbo ng isipan mo, magiging iba. It destroys your life. So ano yun? Sa umpisa, hit ka, inom ka, o gawin mo ito, wow, sarap. It fulfills your flesh. Pero walang kakontentohan ng flesh. Kain ka ngayon, maya-maya, gutom ka na naman. O, kinabukasan, gutom. Walang fulfillment ng flesh. Hindi nabubusog yan. Maniwala ka. Hindi nabubusog ang laman. So, i-divert mo yan, kahit tayo mga Kristiyano, mag-ingat tayo, maging sa kinakain natin, mga kapatid. Pwedeng mawalan tayo ng kabanalan sa ginagawa natin, sa katawan natin. Napupuspos tayo ng espiritu, pero ang ating katawan, hindi natin iniingatan. Kawalan ng kabanalan yan. Anong sabi ng Biblia na ang ating katawan ay templo ng Diyos? Yung templo ng Diyos, sabi niya, wasakin mo ang templong ito, so wasakin ka ng Diyos. Anong sinaksak mo sa katawan mo, anong kinakain mo, sinisira mo yung templo ng Diyos. Kaya nga, bakit kasalanan ang magpakamatay at kitilin ng buhay? Dahil una, hindi galing sa iyo ang buhay. Amen? Una, hindi galing sa iyong buhay. Pangalawa, yung ikaw ay templo ng Diyos. Kaya kasalanan, dumihan mo yan. Kasalanan, nasalaulain mo yan. Kaya pag may sakit ka, minom ka ng gamot. Alam mo namang madumi yung, tumutulo yung bahay mo. Yan, yung bubong, tag-ulan na ngayon. Tumutulo, anong gagawin mo? Tititigan mo? I-repair mo, di ba, sister? Ganon din ang ating katawan. Pag tayo nang hihina, may sakit, matulog ka, magpahinga ka, uminom ka ng gamot. Huwag matigas ang ulo mo. Papaluin kita eh. Ganon yun. Kasi pag-iingat, kabanalan din yun. Kabanalan yun. Bakit? Templo ka ng Diyos eh. Paano siya papasok siyang mahina? Ngayon pumapasok siya sa iyo, napupuspos ka ng Espiritu Santo, dahil sa karamdaman mong hindi mo inayos, mayroon ka kakayanan ayusin, ngayong mahinang-mahina ng katawan mo, gustong-gusto mo magsimba, di ka makasimba. Sasabihin mo, Lord, hindi mo yata kalooban, hindi ako magsimba. Anong di kalooban?
Nung nakaraang linggo, wala kang ginawa, kundi pagurin yung katawan mo, kung saan ka na pupunta, tapos sa araw ng linggo, sabi mo, pagod ka, hindi ka looban ng Diyos, kung ako Diyos, pinukpok kita. Mali. Mali yun. Templo ng Diyos yan. Sabado pa lang, ikondisyon mo na yung sarili mo. Templo ng Panginoon yan eh. Present your body as a living sacrifice, holy sige, ikaw nga, yung bahay mo, Tina, salaulain ko, buhusan ko ng maraming basura dyan, payag ka? Unacceptable yan. Ano sabi ng Biblia? Ipresenta mo ang sarili mo, holy, living sacrifice, holy and acceptable. Kasama dyan yung pangangalaga ng ating katawan. Kung ikaw nga, hindi mo tatanggapin kung bibigyan ka ng isang bagay na marumi. Ang gagawin mo, lilinisin mo. Ganun din, ang Diyos dito matanggap ng marumi. Kaya mayroon tayong obligasyon. Kaya ang kabanalan, hindi lang panloob, maging panlabas. Amen. Ang taong banal, hindi lang mapanalanginin, kundi naliligo rin. Ay, naliligo ba kayo? Hindi lang mapanalanginin, kundi naliligo rin. Kailangan tututbrush, nagwiwis-wis, di ba? Di ba? Kailangan natin yon. Templo tayo, maging presentable. Hindi lalabas ka ng bahay mo, walang suklay, para kang bruha dyan. Tapos, sabihin mong Kristiyano ka, ay walang maniniwala. Walang maniniwala. Sabihin mong manggagamot ka, may maniniwala. O mangkukulam, ayan, paniniwalaan ka pa. Kaya, if we are doubtful, better not to do it. Ano mang bagay na gagawin mo sa katawan mo, sa espiritu mo, o sa katawan mo, it affects your body, soul, and spirit. Ano mang bagay na medyo doubtful ka, di ba, tinuturo ko sa inyo, huwag nyo nang gawin. Pero kung halimbawa ang isang bagay, medyo doubt ka, pero alam mo, pag ginawa mo, ito'y pananampalataya, and then do it. Because whatever is not of faith is sin. Kaya, damahin ninyo. Mayroon naman tayong binigay ng Panginoon. Kaya nga may banal na Espiritu. Anong trabaho ng banal na Espiritu Santo? Ipaalala sa atin ang mga tinuro ni Kristo. Yun yung mag-guide sa atin. Huwag mong gawin yan. Walang kabanalan dyan. O nagtatanong ka, kabanalan ba itong gagawin ko o hindi? Lord, magsalita ka. Ang gagawin ko ba ito? Hindi. Wala ka naririnig, doubtful ka, huwag mong gawin. Simple as that. Huwag mong gawin. Kasi walang Pero kung mayroong conviction dyan, huwag mong gawin. Panginoon na yun. Kinukonvict ka. Everybody say amen. Can we clap our hands to the Lord, mga kapatid? That's why in 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, abstain from all appearance of evil. Yan, sabi ni Paul. Abstain from all appearance of evil. Abstain. Ano sabi ng abstain? Lumayo? Umiwas? Huwag gawin? Ang lahat ng mga appearance of evil. Halimbawa, what's the appearance of evil nga? Practical tayo. Practical holiness, mga kapatid. Kalalakihan. What is appearance of evil? Sige. Maganda sa mata? Hindi naman lahat ng sometimes evil are not mga kapatid, ang demonyo ay hindi pangit. Basahin niyo yung Biblia, ang demonyo hindi pangit. Okay, sabi niya. Okay. Totoo yan, hindi siya pangit. Morning star? Pero mo, di ba? Nilikha siya ng walang pagsisisi. Sabihin mong demonyo ay pangit? No. Okay. Appearance of evil, halimbawa, ang trend ngayon? Sige, halimbawa, kayo, mga kalalakihan dito. Kristiyano kayo, napupuspos ng Espiritu Santo. Bibili ka ng damit. Anong isusot mo? May mga demonyong muka dito, may mga sungay. Di ba? Tapos, mga kapatid, kahit puspos ka ng Espiritu Santo, pero ang tingin sa'yo, may appearance ka ng evil. So, yon? Hindi yung kabanalan.
Pastor, di naman nila alam yung nangyari sa puso ko, kabadal naman ako. Oo nga. Pero dahil sumusuot ka ng ganyang damit, ibig sabihin, sumusunod ka sa sistema. Ni huwag ka nga sumunod sa sistema, ni huwag kang ma-attach sa sistema, huwag kang magkaroon ng affection sa sistema, huwag kang magkaroon ng participation sa sistema ng mundo. Nakukuha niyo mga kapatid? Sa kababaihan, ano naman? Maigsi. Yung mga, yung ang neckline ay mababa. Wala na, parang likod naman. Di ba? Appearances yan, mga kapatid, ng evil. Huwag kayong pupunta sa simbahan, mga kapatid, na mababa neckline ninyo. Huwag kayong, taas kayo ng taas. Appearance of evil yan. Balutin yung maigi. Di ba? Parang si Sharon, mga kapatid. Balutin yung maigi. And the very God of peace, verse 23. Tignan nyo, and the very God of peace, ang Diyos ng kapayapaan. Bakit ang ginamit dyan, mga kapatid, na attribute ng Panginoon na yung kapayapaan? And the very God of peace. Dahil, mga kapatid, if you have an appearance of evil, you will not have peace in your mind. Kayo mismo magugulo Alam niyo yung taong kabaligtaran ng ginagawa, napupuspos ng Espiritu Santo, pero ang pananamit, pakasanlibutang klase ng pananamit, ang totoo niyan, nalilito yan. Kasi pag nag-udyok ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, minsan at kadalasan, it is in the still small voice of God. Marahang tinig ng Diyos sa ating pandinig at sa ating puso. Pag tayo ay hindi naka-in-tune, pag tayo ay hindi naka-channel sa Diyos, hindi mo siya maririnig. Kaya sensitibo yung ibang mga kapatiran, ibang taong naglilingkod sa Diyos, kasi palagi sila naka-tune in. Di ba, pag kayo, mga kapatid, pag kayo ay nagla-like at nagfa-follow sa isang tao, pag meron siyang posting, anong nangyayari sa inyo? Natatanggap nyo yung notification na siya ay merong bagong post. Di ba? Ganon yun ang Panginoon, mga kapatid, tayo. Kapag tayo naka-tune in, naka-follow sa Panginoon, pag merong gustong sabihin ng Diyos, magpa-pop up yan sa isip mo. At sa puso, mararamdaman mo yan. Kasi naka-tune in ka. Hindi ka naka-follow. Hindi ka naka-follow. Anong mangyayari? Hindi mo siya mapapansin. Hindi mo siya maririnig. Nangungusap na pala ang Panginoon sa pamamagitan ng napanood mo, sa pamamagitan ng narinig mo, sa pamamagitan ng nabasa mo, pero hindi mo siya naririnig. Kaya hindi mo masunod yung utos ng Panginoon. Kaya sabi niya, and the very God of peace, sanctify you holy. Holy kabuuan. Isa-sanctify ka ng Diyos. And I pray, God, your whole spirit, your soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ano yung ipipreserve? Body, soul, and spirit. So hindi pwedeng, holiness mo lang, panglabas lang, katawan lang, mga kapatid. O sabihin na natin, sa katawan, banal ka. Pero sa spirito, ay hindi. Hindi po rin pwede, mga kapatid. Sapagkat ang kabanalan, na ituro natin sa inyo, it should be coming from inside, going out. Ibig sabihin, sa loob ng gagaling ang kabanalan at makikita sa panlabas natin yan. Nagmamanifest. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Because holiness is continuous striving for perfection. Ang kabanalan is a consistency. Kabanalan is a continuous process in striving for perfection. Sasabihin nila, walang perpektong tao, pastor. Mali ka. Sa Biblia may nakalagay, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. May perfecto, mga kapatid. We should be, pag sinabi, mga kapatid, na striving for perfection, ibig sabihin, ang ending niyan, gusto mo magkaroon ng maturity yung faith mo. Kasi ang puno, mga kapatid, hindi naman niyang tumubo, kinabukasan, puno kagad yan. Nagsimula yan sa buto at tinanim yan. O nalaglag sa lupa at may prosesong nangyari, unti-unting lumaki hanggang sa naging matured siya na puno at nagbubunga na.
Ganon din daw ang pananampalataya. Nagsisimula yan sa buto, hanggang sa lumalaki na siya, hanggang sa nagkakaroon na siya ng mga sanga, hanggang sa meron na siyang malalim na ugat, hanggang sa siya ay malaki na at nagbubunga na. Ganon daw ang pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. If we are created according to the image of God, therefore, that's why the Bible is telling us, that's why Jesus is telling us, that we should also strive for perfection. Yung word na perfect dyan, mga kapatid, yan ay galing sa Greek na word na teleos. Ang ibig sabihin yan, mga kapatid, is of full age. Full age. Matured na. Matanda na. Full age. Ibig sabihin, narating na niya na yung pinakasagad ng edad niya, lumaki na siya. At growth, mental and moral growth, kasama yan sa ibig sabihin dun sa Greek word ng perfect. Kaya ibig sabihin ng Panginoon, be ye therefore matured. Be ye therefore perfect. Be ye therefore full of age. Even as your Father which is in heaven is full of age. Gusto niyang lumago tayo. Inuutusan tayo ng Panginoon Jesus na, tingnan niyo sa 2 Corinthians 7:1, ganun din ang ibig sabihin, mga kapatid. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, listen, and spirit, perfecting holiness. Ano yung ipe-perfect mo? Kabanalan. Perfecting holiness in the fear of God. Ano yung salitang perfecting, mga kapatid, sa Greek word? Epiteleo. Meaning to say, accomplish or finished. Ulitin nyo, i-paraphrase nyo yan. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, finishing, accomplished holiness in the fear of God. Ibig sabihin, matapos mo, mag-mature yung holiness mo. Kaya din mo yung mga kapatid, napupuspos ang Espiritu Santo pero hindi nila magawa yung medyo malalim na kabanalan. Okay. Tingnan nyo ang differentiation, mga kapatid. Newly convert, napuspos ng banal na Espiritu Santo. So meaning to say, the Holy Spirit filled the person, therefore the person has the Holy Spirit, so therefore the person is holy. Hindi naman papasok ang banal na Espiritu sa katawan ng tao kung siya'y madumi. At may kasalanan, hindi siya nagsisi ng kasalanan. Nakapasok kasi, nagsisi ng kasalanan, nalinis siya. So therefore, ang nasa loob niya ay banal. Kaya siya ay banal. Tanong, bakit hindi niya magawa yung ibang mga kabanalan na ginagawa ninyo matatagal na? Bakit hindi masunod ang outward appearances? Outward standard ng holiness? Bakit hindi pa nakokontrol ang bibig? Kasi nga, hindi pa perfect yung holiness niya. Magmamature, kaya nga, be perfect. Sabi ng Panginoon, be therefore perfect. Sabihin, magmature ka. Sabihin, kailangan yung ating pong holiness, ang kabanalang sinusunod natin, ay isang araw mag-matured. Everybody say amen. Kaya papasok dyan yung wag ng huhusga ng kapwa. Lalo, kapwa Kristiyano. Nakita mo siyang nakashort. Nakita mo siyang hindi nakasunod sa sabihin mo kagad, Pastor, walang kabanalan dyan. Pero ikaw mismo, alam mo, pag linggo, napupuspos ng Espiritu Santo yun. Nag-i-speak in tongues yun. Pero ikaw mismo, sabi mo, nag-i-speak in tongues siya, pero bakit ganun? Hindi niya sa panunuot niya parang hindi pa perfect. Kasi nga po, hindi pa siya lumalago. Hintayin mo. Kaya ngayon, having therefore these promises, dearly beloved, yung mga naunang verse, yung mga promises, let us cleanse ourselves. Linisin daw ating mga sarili from all filthiness of the flesh and spirit. Flesh and spirit. Hindi pa nalilinis yung flesh and yung spirit. Pag nalinis na daw natin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, ang ating mga laman at ang ating spirito, nape-perfect na natin yung kabanalan sa pamamagitan ng takot natin sa Diyos. Naiintindihan niyo na po, mga kapatid.
Kaya huwag tayong judgmental. Huwag po. Pastor, may kulay pa buhok niya eh. Hindi pa ko ano yan talaga. Eh ano ngayon? Hintayin mo, maiintindihan niya rin yan. Pastor, yung lalaki niyang haba-haba ng buhok, hindi nagpapagwit, walang kabanalan. Huwag mo kagad siyang husgahan. Hintayin mo, lalago yan. Isang araw, makikita niyang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Hindi mo kasi pwedeng itulak yan, ipalunok sa tao yung nalunok mo na. Eh, baby pa yan eh. Lumalago unti-unti. Pag lumago yan, ako, baka mas matapat pa sa'yo yan. Baka maunahan ka pa niyan. Amen? Kaya si Paul, sabi ni Paul, I'm striving. Nagpupumilit ako. Kaya di ba, meron siyang sinabi sa Philippians chapter 3, tinan niyo mga kapatid. Philippians chapter 3 verse 16. Napakaganda. Tinan niyo sa NLT version. Ang ganda mga kapatid. Sabi sa NLT, sabi ni Paul, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. Tinan nyo ha. Sa rin mismo mga kapatid, medyo ang tawag doon yung nagbibigay ng babala. Ako man din ay hindi ko pa na-reach yung perfection. Philippians chapter 3 verse 12 yan, sister. But I press on to possess that perfection. I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. I press on to possess that perfection. Maging siya, Apostol Pablo na yan maging siya, nagpupumilit. Kaya wag mo sabihin ng kabanalan, baptize siya, kinabukasan, banal na yan. Maging siya nga, nagpupumilit. Anong sumunod? Sabi niya, verse 13, No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Tingnan nyo, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Meron siyang technique. Hindi niya pa daw na-reach yung perfection ng holiness, pero sabi, meron akong technique, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Yan ang kanyang technique para ano? Para siya ay ma-perfect niya yung kabanalan. Kinakalimutan niya ang kanyang nakaraan at nagtutumulin siya sa kanyang unahan. Verse number 14. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Verse 15. Let all who are spiritually mature agree on these things. Ano daw yun? Itong mga spiritually mature daw, mag-agree daw tayo ito. Ano to? If you disagree on some point, ano yun? Yung kalimutan, ang nakaraan, magtumulin sa harapan. Kung mag-agree ka daw dyan, if you disagree daw, kung magdidisagree ka daw dito, I believe God will make it plain to you. Hindi niya sinabing, mamatay ka. Hindi mo ito maintindihan. Bahala ka, mamatay ka. Parusahan ka ni Lord. Mabuang ka. Hindi ano sabi ni Lord? Ipaliliwanag sa iyo ng Diyos yan isang araw. Magagawin ng Diyos yan plain sa iyo isang araw. Maiintindihan. Anong nasa isip ni Paul? Kasi nga, ang holiness is perfection, papunta sa perfection. Ibig sabihin, darating ang panahon, mauunawaan mo rin. Kung nagdi-disagree ka ngayon, sabi niya, isang araw, maiintindihan mo yan. Ganon yung perspective ni Paul, mga kapatid. Verse 16, but we must hold on to the progress we have already made. Walang talikuran. Halimbawa, ngayon sabi ni Paul, but we must hold on. Kasi yung iba nadi-discourage. Hindi ko kaya. Ang tindi ng inyong standard sa UPC. Ang tindi ng holiness standard. Hindi ko kaya. Hold on. Huwag kang bibigay. Huwag kang susuko. Hold on to the progress we have already made. Yan pa lang ang nakakaya mo, diyan ka lang. Huwag kang tatalikod. Huwag kang aalis. Yung iba mga kapatid, sa totoo lang, umaalis. Pumupunta sa iba. Sila mismo nakapagsasabi,
Walang standard ng holiness ang ibang tagapagturo, ang ibang simbahan, ang ibang religion, ang ibang denomination. Walang standard of holiness. Sinasabi, walang pinagkaiba sa mundo, pastor. O ngayon, alam mo na ang pagkakaiba. Hold on. Pag hindi mo pa kayang nguyain at lunukin yan, stay put. Hold on. Isang araw, verse number 15, sister, isang araw, ang sabi ni Paul, God will make it plain it to you. One day. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, how do we make ourselves mature, mga kapatid, in faith? Tandaan niyo, mga kapatid, itong tatlong ito. Una, faith in Christ. Madaling sabihin, pero mahirap yan gawin. Pananampalataya kay Kristo lamang, ha? Hindi sa Bombay, hindi sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa trabaho mo, sa kasarili mo. Kay Kristo lang. Pangalawa, repented life. Pag na kay Kristo ka naniniwala at ang buhay mo palagi nagre-repent ka ng iyong pagkakamali sa Panginoon, ano pa? At yung palagi kang naghahanap ng pagkakataon na lumago. Yang tatlong yan, isang araw, whether you like it or not, dadaling ka ng Diyos sa pagmamature. Lalaki yung pananampalataya mo, lalago, magiging strong yung faith mo, magmamature yung faith mo. Bakit? Kasi kay Kristo ka nakatingin. Kay Kristo ka umaasa. Kay Kristo ka sumasampalataya. At yung buhay mo, palagi mong ipinagpapakumbaba sa Panginoon. Pangatlo, palagi ka naghahanap ng pagkakataon na ikaw ay lumalago. Umaating ka ng gawain, nakikinig ka, nagtitake note ka, nagpipray ka, ang dami mong konferensyang inaatinan, nagbabasa ka, ang dami mong ginagawa para mag-grow ka. Walang pinagkaiba sa estudyante yan. Ang tamad mag-aral, nakatapos mga kapatid, pero walang alam. Sa Panginoon, ganun din yan. May ibang matatagal na sa gawain ng Panginoon, parang walang alam. Handyan yung sila pa yung nauunang matisod, sila pa yung, parang hindi sila nag-grow, sila pa yung aakayin mo. Ang tagal-tagal na yan, mga kapatid. Sila pa yung paliliwanagan mo. Sister Brad, bumalik ka na sa gawain. Sabi sa'yo, alam ko na yan. Alam ko na po yan. Kung alam mo, ba't nandiyan ka? But, ayun yung, di ba, naririnig natin yan. Pride of life, maybe. Pero yun na yun eh. Kung talagang nag-mature na yan, hindi mo na kailangan yan. O, tanongin mo yung nanay, mahalaga mang magwalis? O, tanongin mo yung bata, ibagkaiba sila ng sagot. Kasi mature na siya. Matanda na siya. Ganoon din sa pananampalataya. Alam na ng matagal sa pananampalataya ang tama at ang mali. Natural, kung ikaw matanda na at ang ginagawa mo ay yung mali pa rin, bagamat alam mo na mali, ay bata ka pa, kahit matanda ka na. Pero kung ikaw matanda na at ang ginagawa mo ay tama ang pagkakatanda mo. Pero kung ikaw ay matanda na, ang ginagawa mo ay mali, ay bata ka pa. Kaya sa Panginoon, ang tinitingnan, hindi edad, pananampalataya. Kaya pag naglilingkod tayo kasi kung edad ang pag-uusapan, walang batang pastor. Ay, hindi ako magpapastor kung tinitingnan ng Diyos ang edad. Kayo na dito, kasi mas matanda kayo sa akin eh. Bata pa ako, 15 years old pa lang ako eh. Kayo dito, kasi kayo matanda, di ba? Kung gano'n ang basehan ng Diyos, pero hindi yun eh. Ang basehan ng Diyos ay yung maturity ng faith. Maturity ng faith. Kaya mayroong bata sa atin, nananalangin. Matanda, ay nananalangin. May mga bata, mga kapatid na bago pa lamang matapat na naglilingkod sa Diyos, na iintindihan ng salita ng Panginoon, pero may matatanda na hindi nakakaintindi. Pero ganun pa man, mayroon sinabi si Paul, hold on. Kanta yun, di ba? Hold on. Ay, bahala kayo dyan. Hold on, sabi ni Paul, stay put. Kung hindi mo, ito, ang ganda na sinabi niya, sister, pakiano mo nga, verse number 16, ang ganda na sinabi ni Paul eh, but we must hold on to the progress, to the progress we have already made. Kung buhatan lang yung pag-uusapan, yung nagbubuhat, ang nabubuhat mo yung 5 kilo lang, at yung iba 15 kilos ang nabubuhat, 20 kilos, ikaw 5 kilo lang, huwag kang mag-discourage, sabi ni Paul, hold on. Hold on to the progress we have made. Ibig sabihin, kung 5 kilo lang kinakaya mo ngayon, okay lang yan.
Huwag kang susuko, huwag kayong babalik ka sa nakaraan mo, Kaya nga, di ba, sabi niya, kinalimutan ko yung nakaraan ko. Kasi doon ako papunta sa harapan. Kasi kaya nga sabi niya, hold on, wala tayong oras para bumalik. Nandiyan na si Kristo, mga kapatid eh. Anytime soon, pwede nang bumalik ang Panginoon. Tapos babalik ka pa sa nakaraan mo. Diyan ko, mga kapatid, mahirap nang bumalik. Mahirap na, sa totoo lang. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Kaya it's very challenging kapag ikaw gusto mong lumago. Kaya yung mga taong gustong lumago, mga kapatid, it requires their time, process, and resources. Kayo, gusto nyo lumago, kaya kayo nandito, mga kapatid. Maging sa mga nanonood sa atin, shout out kay Sister Rain, kay Brother Alan, nanonood, kay Sister Vicky, yan, kay Sister Ruth, nanonood sila, mga kapatid. Si Manny Pacquiao, hindi nanonood. Nagulat kayo, no? Hindi siya nanonood, mga kapatid. So, kaya kayo, instead of you doing your chores or ano man, bakit kayo nandito? Kasi you seek to grow. Gusto nyong lumago. Pero alam nyo ba, pag gusto mong lumago, may 3 bagay na i-require sa'yo. 3 ulit. Ano yon? Oras. Gusto mong lumago, di ba? Magbigay ka ng oras. Pangalawa, proseso. Dumaan ka sa proseso. Pangatlo, resources. 3 palagi yan. Oras. Gusto ko matin ng Bible study eh. Kaya lang, wala akong oras eh. Di magbigay ka ng oras sa sarili mo. Pangalawa, ano pa? Process. Ba't ko kinakailangan sundin yung series ni Pastor na holiness? Ano naman yan eh, na-preach yan ng nakaraan na yan eh. Process yan. Ano pa yung sinabing process, mga kapatid? Ilang taon na kayo dito? Tinuturuan, every Bible study, process yan. Hindi ba alam yun? Every Sunday nandito tayo, every Wednesday dito tayo. Nagba-Bible study. Ang tawag yan, process yan eh. Walang pinag-ikaiba sa pag-aaral yan. May proseso ng pag-aaral. Pangatlo, ano yun? Resources. Ano yung resources, mga kapatid? Saan nang gagaling yung finifeed mo sa sarili mo? May babasahin tayong versikulo, mga kapatid, at ito yung magbibigay ng sagot dyan. Sa Ephesians chapter 4, verse 11. Tingnan nyo. Ephesians chapter 4, verse 11. Maganda ito, mga kapatid. Verse 11, in King James Version, it says, And He gave some, ito yung mga resources, apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Ito yung resources. Ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng mga pastor, ng propeta, ng ebanghilista, ng teacher, ng apostol. Nagbigay ang Panginoon. Para ano? For the perfecting, verse 12, for the perfecting. Ano yung ibig sabihin ng perfecting, di ba? Pinag-usapan ng perfecting. Yan ay katartismos sa Greek. Ang ibig sabihin niyan ay complete furnishing. Pag ikaw ay bibili ng bahay, pag sinabing, fully furnished na po yan. Ano ibig sabihin yun? Titira ka na lang. May sopa na, may cabinet na, may rep na, may aircon na. Fully furnished na siya. Yan ang ibig sabihin ng for the perfecting, katarsismos. For the complete furnishing of the saints. So ibig sabihin ngayon, maaring, kaya ka tinuturuan ng pastor, kaya mayroong ebanghilista, kaya may teacher, kaya may fivefold ministries para ano? Para ma-furnish tayo, masangkapan tayo. Kaya ngayon, medyo parang ang buhay mo, parang hindi pa gaanong kompleto. Kumbaga sa bahay, may kulang pang appliances, may kulang ka pang mga furnitures. Hindi pa kompleto buhay eh. Pero kaya ka dumadaan sa resources, kaya nga mayroon pong pagtuturo kasi kinukumpleto tayo. For the perfecting of the saints, sabi dyan, for the work of the ministry, kaya ka nagagamit sa ministeryo, for the edifying, para tumibay, for the edifying of the body of Christ. So, nabanggit na natin mga kapatid may resources. Sino yung resources? Yung fivefold ministry.
Kaya kung ikaw ay hindi nakikinig sa 5 mandito, mga kapatid, sa binigay ng Panginoon, o wala kang simbahan, saan mo ba makikita ang fivefold ministry? Sa loob ng simbahan. Kaya kung wala ka sa simbahan at wala kang simbahan, hindi mangyayari na lumago ka. Kasi ang paglago ay may kinakailangan, may resources. Anong resources? Yung fivefold ministry. So saan ang pupunta, saan meron ng fivefold ministry? Sa loob ng simbahan. Kaya kailangan pumasok sa loob ng simbahan para ma-feed ka ng resources, para lumago ka. Ito sumunod, sa verse 13. Till. Yung word na till, hindi till yan Until. Till we all come into the unity of faith. Yung word na till, mekris in Greek, ibig sabihin, up to a certain point, especially to the space of time or place intervening. May time. Mayroong panahon. Until. Ibig sabihin, hindi ka titigil sa pakikinig sa pastor, sa apostol, sa ebanghelista, sa propeta, sa teachers. Bakit? Kaya ka bibigyan niyan kasi para marating mo yung panahon until we all come into the unity of the faith. Hello? Hindi mo maararating yung maturity ng pananampalataya ng biglaan. Kailangan mo ng time. Kailangan ng panahon. Kaya hindi tayo dapat nagmamadali. Dapat tuloy-tuloy lang tayo, nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral tayo. Huwag kang magmadali na lumago ka agad. Gusto mo kagad maging pastor. Natuto ka lang, mga kapatid, gusto mo nang maging pastor kagad. Mga kapatid, may school of ministry. At hindi nyo alam, tayo na ginagamit sa loob ng simbahan, that's part of the school of ministry. Kaya isang araw, pag tinawag ka ng Diyos magpastor, alam mo na yung buhay ng pastor. Hindi magugulat ka, ay ganito pala, ang hirap pala. Ganito pala, ang hirap pala magbuhay ng pastor. Kailangan pala, mananalangin ka palagi. Kailangan pala, ikaw matiisin. Kailangan pala, matimpihin ka. Kailangan pala, marami kang panyo. Pamunas ng luha mo. Ay talaga, mga kapatid. Kailangan pala, marami kang babasahin. Tamad pa naman ako magbasa. Ayun, ako saan ka aasa? Mga kapatid, mahirap yan. Akala nyo, mga kapatid, gugugulin mo yung oras mo sa pagbabasa, pag-aaral, pananalangin. Tapos may iba ka pang bagay na gagawin. O, hindi po ako, mga kapatid, nagmamalaki. Pero, kikita nyo mga kapatid, sinabi nyo, siguro si pastor hindi busy. Mga kapatid, huwag nyo pong sabihin na ang pastor hindi busy. Lalo pag ang pastor nyo, ayaw ko sa buhay ko, mga kapatid, to God be the glory, walang lag time sa buhay ko. Alam niyo yung lag time? Sa mga, yung idle, yung bang walang ginagawa. Mga kapatid, hindi. Ibahin nyo ang pastor ninyo, mga kapatid. Kahit nakaupo, may ginagawa. Nag-iisip, ilan ba yung lessons na kailangan ko i-prepare every week? Ilan yung meeting niya kailangan ko i-fulfill every week? Mga kapatid, hindi sa pagmamalaki. Pero pag ikaw may ginagawa sa Panginoon, nagmamature ka, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya mga sabihin nyo, ay, yung iba dyan, kaya nakaka-attend kasi hindi sila busy. Excuse me po. Patay na, di ba? Nakakasigarilyo, mga kapatid, sorry. Excuse me po. Busy kaming lahat. Busy tayong lahat. Kahit nga yung tambay, busy. Kahit yung tambay, busy. Tila yung mga tambay, hindi makapagsuot ng damit. Busy. Saka hindi niya makakuha ng damit sa aparador para ipsuot niya. Busy siya. Kaya wag niyo sabihin walang ginagawa ang tambay. Meron. Busy nga eh. Kaya nga wala nga siyang oras, mga kapatid. Kaya mga kapatid, again, until we all come to the unity of faith, kasi nga, mga kapatid, kailangan natin ng resources. Yung fivefold ministry, kaya if I were you, go to church. Involve yourself. Pag may mga training, pag may mga Word of God, pag may mga studies, mga Bible studies, bigyan nyo ng halaga. Please lang. Hindi biro yan, mga kapatid.
Walang pinagkaiba yan na pumapasok ka sa eskwelahan, nag-enroll ka, hindi ka pumapasok. Tapos gusto mo mag-graduate ka? Tapos, tasama loob mo pag di ka tinawag. Juni Birano. Hindi tinawag si Juni Birano, galit. Mga kapatid, kailangan natin. One day, we will go into the graduation. Lahat tayo ay magtatapos. At tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Yan yung ating pagtatapos. Ang tanong, gagraduate ba tayo? Kung tayo ay hindi lumago. Mga kapatid, mahirap yun, mga kapatid. Mga summer class. Doon ka sa purgatorio. Ano purgatorio? May summer class doon. Walang ganun, mga kapatid. Kaya nga ang kabanalan ay araw-araw na paglakad yan. Ang kabanalan ay araw-araw na paglakad sa Panginoon. Anong ilalakad natin, Pastor? May nilalakad tayo? Oo, ano yon? Yung maiiwas mo ang sarili mo sa kasalanan sa araw-araw. That's your daily goal. Everybody say amen. Sabi ni Kristo, sin no more. 'Di ba yung babaeng nag-commit ng ng adultery, tapos si Kristo ay kasama yung mga makasalanan doon, may meeting sila. Dumating mga kapatid, yung mga gustong, alam niyo na, magganong kay Kristo. Gustong siraan si Kristo. Ito, sabi niya, may babaeng adulterer. Tinulak-tulak nila hanggang sa nakarating kay Kristo, mga kapatid. Yan, sinabi nila, yan, adulterer yan. Nasusulat na dapat yan ay pinapatay, binabato yan. Di ba? Hinihingan nila ng sagot si Kristo. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang walang, di ba, sumulat sa pagkatapos, sabi niya, ang sino mang walang kasalanan ng unang bumato. Alam niyo yung kwento, mga kapatid, nagsialisan sila. Anong sabi ni Kristo sa kanya, mga kapatid? Sa John chapter 8, verse 11. She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Yan ang goal natin. Sin no more. Kaya sa mga chinachat dyan, at di sumasagot, sin no more. Sin pala yung mga sinners mali, joke lang. Sin, ibig sabihin, wag na kayong magkasala. Sin no more. Ngayon, mga kapatid, nung binabasa ko maigi ito, yan yung goal natin everyday. Pero alam niyo, mga kapatid, itong babae, nahusgahan siya. Pastor, totoo naman siya nag-commit ng adultery. Yes, totoo yan. Pero tingnan niyo ang naging reaksyon ng Panginoon. Tingnan niyo kung paano in-evaluate ng Panginoon yung babae. Tingnan niyo kung paano tinitingnan ng Diyos ang isang tao. Salamin ninyo ang buhay ng babaeng ito sa buhay natin. Salaminin ninyo, mga kapatid. Tayo mabilis tayo magsabi, ito makasalanan. Ito makasalanan. Ito may ginawang ito. Ang bilis nating magturo. Pero hindi niyo ba alam, mga kapatid, bagamat guilty yung tinuturo mo at totoo naman, alam niyo ba na ang Panginoon ini-evaluate isa-isang tao? Alam ni Kristo na nagkasala yung babae. In-evaluate ng Panginoon yung babae. Pero ito na lang tanong ko. Kung nung panahon na yon nag-commit yung babae ng adultery, ano na lang yung lalaki? Ba't wala sa eksena yung lalaki? Na kanya ibigay sabihin? Kasi nung unang panahon nga, gusto talaga nilang ipin down si Kristo. Gusto nilang paratangan ang Panginoon. Tinutukso nila, sinusubukan nila. Sa Biblia, sa Old Testament, mga kapatid, lalaki at babae, parehas na dapat batuhin. Parehas na dapat patayin. Pero bakit yung babae lang yung tinutulak nila para batuhin, patayin? Kasi tinitempt nga nila si Kristo. Pag sinabi ni Kristo, yes, dapat yung batuhin. Sino yung mga tagusunod ni Kristo? Mga sinners yun mga publicans. Di masisira image ng Panginoon doon. Di nagtagumpay yung mga kaaway ni Kristo. Ayos yan. Sira na siya. Pag sinabi naman niyang no, di automatic, binabiolate ng Panginoong Jesus yung law. Kaya nang sagot ng Panginoon. Ang ganda ng sagot niya, di ba? Yung mga nanghusga, ang kanyang tinanong. Mga judger kayo, o tinanong ng Panginoon. Sige, mga judgmental kayo. Sino sa inyo dyan? Ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Mga kapatid, uwian sila. Finish na. Kasi, it is, alam niyo mga kapatid,
bakit pastor ganon? Parang parang ang bilisan ni Jesus Christ magsabi na, sin no more. Parang ang gaan lang sa kanya, pastor, ng kasalanan ng babae. Hindi po magaan. Kasi, nung sinabi ni Kristo yan na, sin no more, maging ako hindi kita hinuhusgahan, huwag ka nang magkasala. Nung sinabi ni Kristo yan, mga kapatid, forgiveness is free, but it is never cheap. Ulitin ko. Forgiveness is free, but it is never cheap. Ang pagpapatawad ay libre, pero hindi siya mumurahin. Anong pagkatapos sabihin ng Panginoon niya? Yan, yung verse na yan. Sin no more. Anong nangyari kay Kristo? He died on the cross. Sabi ko sa inyo, forgiveness is not a cheap. Sorry. Hindi lang yan yung parang mababaw. Anong nangyari kay Kristo dyan? Di ba pinako si Kristo dyan? Yun na yun. Kasama yun nung sinabi ng Panginoon sa babae, sin no more. Later on, si Kristo napako. Binayaran ni Kristo yung kasalanan ng babae. Binayaran ng Panginoon yung kasalanan ng babae. Kaya napako siya. Kaya kung titingnan mo, parang simple lang kay Kristo. Sinabi, sin no more na. Hindi mo alam, simple. Nag-iyak-iyak doon mga kapatid. Nagdugo-dugo ang katawan ng Panginoon doon. Binugbog siya. Inalipusta siya doon. Yun yung kabayaran nung kasalanan ng babae. Kaya hindi po mga kapatid, simple. Hindi yung forgiveness na binigay ng Panginoon, it's not a cheap forgiveness. Binayaran niya yan mga kapatid. Okay, again. What the relationship, bago ako magtapos, the relationship of law and grace is this. Makinig kayo maigi. Nung panahon na yon, tinuturo nila yung babae na nagkasala against the law. Again, ulitin ko, tinuro ko na sa inyo ito. The law condemns us. Sa Old Testament, pag binasa mo na ikaw ay nagkasala, i-condemn ka. Kasi yan ang trabaho ng law, ng batas. I-condemn ka. Pero never nagbigay ang batas ng solusyon sa condemnation mo. If the law gives you condemnation, then grace give you conversion. Magkaiba yon. Yung relationship ng law and grace. Makinig pa kayo, ito pa. Walang tao na naligtas sa pamamagitan ng batas. Pero walang tao din, mga kapatid, na naligtas sa pamamagitan ng biyaya na hindi kinondem ng batas. Naging epektibo ang biyaya dahil may batas. Ulitin ko ha. Yung batas, sinabi sa iyo, makasalanan ka. Impyerno ka, sabi ng batas. Sinuway mo ang Diyos, yan ang sabi ng batas. Anong sabi ng biyaya? Nilinis kita, pinatawad kita, inaako ko ang kasalanan mo, yan ang sabi ng biyaya. Kaya ulitin ko, hindi ka pwedeng maligtas ng batas nang hindi dumadaan sa biyaya. Kaya walang taong naliligtas sa pamamagitan ng batas. Naliligtas sila sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga sinabi ng Panginoon, we are saved by grace through faith. Kaya pag kinukondem ka ng mali, kasi ng batas pala, kinukondem ka ng batas na mali ang ginawa mo, hindi ka nag-pray, makasalanan ka, hindi ka nagsimba, makasalanan ka, ikaw ganito, nanungayaw ka, marami kang ginawa. Batas yun, mga kapatid, kinukondem ka. Bigat. Pinupukpok yung puso mo, bigat. Nakukondem ka, hindi ako magsisimba. Ang dumi-dumi ko pa sa harapan ng Panginoon. Here comes the grace of God. Ito naman ngayon, ang biyaya ng Panginoon. Walang maibibigay na kaligtasan yung batas sa iyo. Pero ang nagbigay ng kaligtasan ay ang Panginoon, ang biyaya niya. Pinatawad ka niya, nilinis ka niya, and presto, you are now receiving the salvation through grace. Everybody say amen. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. That's why we should never judge people. We should never judge people. Maging si Kristo, mga kapatid, hindi niya ginudge yung babae, mga kapatid. We should not judge others' motives and stand before God, nor we should compare one another.
We must be patient and tolerant of different levels of perfection and maintain the unity of faith. Kaya pag nakikita ko yung kapatid ko, na hindi pa niya fully nape-perfect ang holiness, hindi ko siya i-judge. Kung isang araw nakita ko siya sa isang lugar, na iba ang kanyang kasuotan, hindi ko siya i-chismis. Hoy, alam mo ba, yung ano natin, doon yan sa simbahan, tumatayo tayo sa simbahan, pero alam mo, doon yan, ganito ang suot niya. Hindi mo siya dapat ganunin. Kasi yung kanyang level ng kanyang faith, o ng level ng kanyang maturity, ay hindi katulad maari ng sa iyo. Tandaan natin yung unity of faith palagi. Paki-flash nga bago ako magtapos. Ephesians chapter 4 verse 3. Tingnan niyo mga kapatid. Ito yung layunin nating lahat. Huwag tayo mag-judge kasi may layunin tayo. Ephesians chapter 4 verse 3. Pakibasa mga kapatid. Ready, go. Endeavoring to keep. Alam niyo yung sabihin ng endeavoring mga kapatid? Espudazo in Greek, meaning to say, make effort. Make effort to keep the unity. Ibig sabihin, may gagawin ka para manpanatili ang ano? Ang pagkakaisa ng Espiritu. Hello? Kaya halimbawa, nakita mo yung tao. Sabi mo, hindi siya sumusunod sa kabanalan. Pastor, tira mo ganyan-ganyan. Bago mo sabihin yan, meron ka dapat effort. Ano yung effort na gagawin mo? Dapat yung sasabihin mo, magbibigay pa rin ng pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan. Hello? Kaya never ka nang pupunta sa isang kapatid mo para sabihin na, alam mo sister, nakita yung kasister natin, nakita ko siya. Nagsushort siya. Nandoon. Malademonya siguro yon. Alam mo, si ganito, si brother, nakasando doon, nakahubad sa ano niya, ganyan-ganyan. Huwag mong sasabihin, alam mo bakit? Kasi winawasak mo yung kapayapaan. Tinatanggal mo yung kapayapaan sa mga kapatiran. Kayong kapatiran namang walang kaalam-alam, sinabi na si sister ganun ay ganun, nag-iisip na siya, ala, masuwayin pala siya. Hindi pala siya dapat maging leader. Hindi pala siya dapat maging sa simbahan. Ala, dumudumi na yung isip ng kapatid mo. Dahil sa simpleng sinabi mo, nang husga ka eh. Si Kristo ba, nung babae, alam niya na nag-commit ng adultery yun. Pero tahimik siya. Kung sinabi niya lang na kayo mga walang kasalanan, batuhin niya ito. Nakita niyo, pinagtanggol niya ba? Pinagtanggol niya ba yung mali? Hindi pinagtanggol ni Kristo ang mali. Alam ng Panginoon na mali yung babae, pero hindi niya pinagtanggol. Alam niya rin mali yung mga nanghuhusga, pero hindi niya rin pinagtanggol. Ang sabi, simple lang sinabi niya, kayong mga lahat ng walang kasalanan, batuhin niyo yung taong nagkasala. So walang makagawa. Alam niyo kung bakit? Because all of us are guilty. Kaya kung ikaw magsasabi ng balita laban sa kapwa mo na guilty siya ng pagsuway, isipin mo, may isang banda ng buhay mo, guilty ka rin. Kaya bago mo ibato yan sa iba, tingnan mo sa sarili mo, kung hindi ka ba kabato-bato. Baka mamaya, kasira-sira ka rin. Naninira ka, kasira-sira ka rin naman. Mga kapatid, wag po. Wag po. Keep yourself holy. In the sense na, keep it to yourself. Pag-pray mo siya. Isipin mo na ang kanyang kabanalan is not yet perfect. One day, sabi ni Paul, God will make it plain to you. Ipakikita ng Panginoon sa iyo yan. Paliliwanag ng Diyos sa iyo. Kaya nga kung gusto nating maunawaan yan, maging maliwanag, ano yun? Resources. Go to church, listen, study, involve yourself in growing yourself to the Lord. Then mabubuksan ang unawa mo, hindi ka magiging judgmental sa tao. Magiging katulad ang mata mo sa mata ni Kristo. Ang puso mo magiging katulad ng puso ni Kristo. Hindi nang huhusga, kundi nagpapatawad ng nagkakasala, mga kapatid. Clap your hands again to the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Amen and amen. Hindi natin hinuhukay, pero lumalalim ang gabi, mga kapatid. Hallelujah. Meron ba kayong katanungan bago tayo mag-pray?
Yes, sister. Question. Para sa kapakanan ng mga nakikinig, ito mikropono. Pastor, in relation lang po sa last part ng sinabi niyo po. Di ba po sabi niyo, wag sound. Ayan, meron na. Ayan, yung sa tanong niyo po, yung sa tanong niyo po, ako pala nagtatanong. Pastor, paano ka mag-react or ano yung dapat mong gawin? Pag halimbawa po, may nakasalubong ka, may nakakita kang kapatiran, leader man yan, or minister, or kung may position man siya sa church or wala, paano mo po siya paano ka po mag-react? Is it, sasabihan mo ba siya? I-remind mo ba siya? Lalo na po pag matatagal na, ganun, for example. Or, tahimik ka na lang, pagpipray mo na lang sila. Ano po yung dapat mong gawin? Kung po ba hindi mo papansinin, is it tolerating? Nakita mo na, pero parang hindi mo pinagsabihan, or sino why? Is it tolerating them, or tatahimik ka na lang, pagpipray mo na lang po sila? Now, siguro, depende sa frequency ng pagkakakita mo sa kanya. Isang beses mo lang naman nakita eh. Malay mo ba anong background noon? Malay mo ba kung anong nangyari? Nakita mo siya na nakaganon sa suot niya. May presentation sa school, sa trabaho, required, or you should know. Sabihin, ang akin lang, kaya ang sagot ko, depende sa frequency ng pagkakakita mo sa kanya. Kung matagal na sa simbahan siya, at ganun ang nakita mo sa isang beses na ganun, isang beses lang naman eh. So, paano mo siya i-manage? Ka na lang. Again, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Diba? In the bond of peace. To keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, ayaw mo magbigay sa kanya, hindi naman tinotolerate mo siya na, sige, suot mo na lang yan. Yan palagi mo suot ha. Pero kung halimbawa, alam mo naman na aktibo siya sa simbahan at matagal na siya, at palagi mo siyang nakikitang ganun, yung siguro magandang tanong, palagi mo, pagpaminsan-minsan, okay lang kasi baka naman mamaya required sa trabaho, alamin mo rin yung background. Pero kung palagi, wala naman palang trabaho, tapos ganun, wala naman pinupuntahan, pero ganun palagi, paano mo siya ngayon paliliwanagan? Now, one word is enough for the wise. Just be loving in the way how you reprimand your brother or sister. Maging maibigin pa rin kayo. Huwag mong idaan sa para bang ikaw yung pastor na, di ka nakikinig bagay suot mo. Tandaan mo mga kapatid, bago mo ipukol yan, tingnan mo ang sarili mo kung kapukol-pukol ka rin. Kaya kung bago mo ipukol yan, isipin mo maigi, ano ang standing nito? Ito ba pag kinorek ko, ma-offend? Ito ba pag kinorek ko, mababaw ang faith niya? Mawawala sa church? Ito ba pag kinorek ko, makikinig kaya? So, who will confirm or identify kung anon nga? Sa pastor. Kaya ako mga kapatid, hindi naman sa pangungonsinti na konsintihin ninyo. Pero there is a right person to do sabihin nyo sa pastor. Hayaan mo si pastor magsabi. At kung sakali naman na ipinangaral sa likod ng pulpit, I will never make it personal with you. Sino sa inyo dito ang nakaalala na meron akong one-on-one dyan pagdating sa kabanalan? Wala, ni isa sa inyo. Ni isa sa inyo, wala akong nilapitan. Bakit? Kasi, it is your faith. It's your faith. It's your choice. May freedom, mga kapatid. At ang faith, sabi ko nga, nagmamature. Kaya, dun sa batang, ang kayang buhatin ay 5 kilo,
Huwag mo ipapasan yung 20 kilos. Mamamatay yun. Hayaan mo siya. O, sunod, turuan mo siya parang bumuhat ng 6 na kilo. Dahan-dahan hanggang sa marami na siyang nabubuhat. Dahan-dahan. Ngayon, kung matagal na yan, sabi ko nga kanina, hindi ko mo matagal, hindi ko mo matanda, matured ang faith. Titingnan mo rin yun. So, hindi ka nagkakasala doon ng para bang wini-withhold mo yung pagkikip mo sa brother or sister mo, 'di ba? No, hindi pangungonsinti 'yon. Kung sa tingin mo that the person will be offended, don't mention it. Let the Spirit move the person. Let the Spirit remind the person of the teachings of the Lord Jesus. May banal na Espiritu. Imposible na ang taong napuspos ng Espiritu na hindi mamuhay ng banal. Imposible yan. Imposible. Kahit anong gawin kong isip, mga kapatid, kung ang Espiritu banal pumasok sa tao, di yung banal pumasok sa tao, di naging banal yung tao. Kaya yung kinikilos ng tao, sasabihin ng tao, idadamit ng tao, magre-reflect yan kung talagang papuspos ng Espiritu Santo yan. Kasi kung hindi napuspos ng Espiritu Santo yan, hindi yan magkakaroon ng kakayanan na gawin yung panlabas na kabanalan. Kung required sa trabaho, you have choice. You have choices. First, you have options pala, mga kapatid, o alternative. First is, try to write. Sir, ma'am, pwede bang nakaskirt ako? Para medyo komportable ako nakaskirt. Hindi pwede, policy yan. Okay, sige, kung policy pala. At least you try. Pero paglabas mo sa trabaho, di mag-skirt ka. Hindi yung, wala ka nga sa trabaho, nakaskirt ka. Nagpunta ka sa mall, nakaskirt ka. Linggo-linggo, nakaskirt ka. Sasabihin mo, sa trabaho namin Linggo? Trabaho nyo? Hindi nasanay na siya. Ganun yon. So, minsan, ayoko maging masyadong strict pagdating sa bagay na yun. Kasi, I will never know. Hindi ko talaga malalaman lahat tungkol sa inyo. And you have your reasons. Ang tao, lahat palaging mayroong rason yan. Lalo pag nahuli mo yan, bakit? May rason yan. Hindi pwedeng, wala pastor, wala akong rason, kaya, hindi, may rason palagi yan. Kaya hindi ako mag-argue. Pero pa sa likod ng pulpito, bato-bato sa langit, tamaan kayo kung tamaan, salita ng Diyos yan, trabaho ko ito, pero pagbaba, magkaibigan tayo. Mahal ko kayo, mga kapatid. Hindi ko kayo huhusgahan. Ano man ang inyong pananamit, ano man ang inyong gagawin dyan, hindi ko kayo huhusgahan. Pero ang huhusga sa atin ay ang salita ng Diyos. Siyempre, akong pastor ninyo, ayoko naman na pagdating ng panahon ay hindi kayo makarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya tinuturo natin ang tama. Kung ayaw sumunod, okay lang. No hard feelings. No hard feelings. Pastor nyo pa rin ako, tupa pa rin kayo, iba nga lang kulay. Tupa pa rin, di ba? Iba nga lang kulay, hindi naman sinabi ng Diyos na lahat ng puti dito. Basta tupa ang sinabi ng Biblia, di ba? Tupa. Hindi naman regardless of color naman, di ba? Mayroon medyo grayish ng konti. May black sheep. At least tupa pa rin. Amen. May tanong pa, mga kapatid? Okay ba yung Sister Rhea? Okay. May tanong pa ba? Wala na. Kung wala na, tayo na tayo, mga kapatid, dito sa...